Good morning, good afternoon, good evening to each one of us, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. My Jesus, you see that your holy will is everything to me. It makes no difference to me what you do with me. You command me to set to work, and I begin calmly, although I know that I am incapable of it. Through your representatives, you order me to wait, so I wait patiently. You fill my soul with enthusiasm, but you do not make it possible for me to act. You attract me to yourself in heaven, and you leave me in this world. You pour into my soul a great yearning for yourself, and you hide yourself from me. I am dying of the desire to be united with you forever. And you do not let death come near me. O will of God, you are the nourishment and delight of my soul. When I submit to the holy will of my God, a deep peace floods my soul. O my Jesus, you do not give a reward for the successful performance of a work, but for the goodwill and the labor undertaken. Therefore, I am completely at peace even if all my undertakings and efforts should be thwarted or should come to nothing. If I do all that is in my power, the rest is not my business. And therefore the greatest storms do not disturb the depths of my peace. The will of God dwells in my conscience. Aking Jesus, ang iyong banal na kalooban ang lahat-lahat sa akin. Wala namang kaibahan sa akin kung ano man ang gawin mo sa akin. Inutusan mo akong maging handa sa gawain at mapayapa ko itong inumpisahan, bagamat alam ko na hindi ko ito kaya. Sa pamamagitan ng iyong kinatawan, inutusan mo akong maghintay, kung kaya matyaga akong naghintay. Pinuno mo ang aking kaluluwa ng kasigasigan, subalit hindi mo naman ginawang posible para sa akin na kumilos. Inakit mo ako patungo sa iyo sa langit, subalit iniwan mo ako sa mundong ito. Ibinuhos mo sa aking kaluluwa ang pananabik sa iyo, subalit ikinubling mo ang iyong sarili sa akin. Halos mamatay na ako sa pagnanasang makaisa ka habang buhay, subalit hindi mo inilalapit ang kamatayan sa akin. O kalooban ng Diyos, ikaw ang pagkain at kaligayahan ng aking kaluluwa. Kapag isinusuko ko ang aking sarili sa kalooban ng aking Diyos, isang malalim na kapayapaan ang bumabaha sa aking kaluluwa. O aking Jesus, hindi ka nagkakaloob ng gantimpala sa matagumpay na pagsasakatuparan ng isang gawain, kundi sa mabuting kalooban at pawis na dinaanan. Kung kaya ganap ang aking kapayapaan, maging hadlangan man ang lahat ng aking gawain at pagsusumikap, o mahantong man ito sa wala. Kung gagawin ko ang lahat ng nasa aking lakas at kapangyarihan, hindi na sa akin ang anumang magiging kakulangan. Kung kaya ang pinakamatinding sigwa ay hindi makagagambala sa aking kapayapaan, ang kalooban ng Diyos ang nananahan sa aking konsensya. What Faustina presented was the opposites of everything that she had done or that she would aspire. Sabi niya, yung parang, sounds like lang naman, na nangongonsensya siya. But she's not actually. Sabi niya, sabi mo, maghintay ako, naghintay ako. Pinusus mo yung kaluluwa ko ng kasigasigan, pero hindi ko naman magawa ang mga bagay, no? Halimbawa nito, yung
pagpipinta ng imahe, the first mission, major mission that she was told to do. Pero hindi naman niya kayang ano yun, di ba? Not possible para gawin. Sabi niya, inilalapit mo ko sa heaven, no? Kasi alam naman niya yan eh, kung ano ang pakiramdam ng nasa langit. But, ayaw naman siyang, ano, hindi naman siya matay, no? Ibig sabihin, sa kabila ng kanyang sakit, gusto na niya makaisa ang Diyos. Hindi naman siya, kasi yung permanent union with God is only possible, permanent, is only possible when one departs from this earth. So, yung mga ganong bagay na nagtatanong siya sa Panginoon, bakit? No? Pero siya din naman yung sumagot. Sabi niya, ikaw ang aking, ikaw ang aking kalusugan, ikaw ang kaligayahan ng aking kaluluwa. Nagkakaroon naman siya no, sa kabila ng mga nararanasan niya, the opposites of what she expects, of what the Lord wants her to do, wanted her to do. Nagkakaroon pa rin siya ng kapayapaan. So, even though she presented the opposites of what was going on, ah, meron pa rin siyang kapayapaan. Sabi niya, kahit ang pinakamatinding storm, sigwa, ano, storm is sigwa, kahit ang pinakamatinding pagsubok, hindi siya matitinag. Sabi, okay lang siya, relax lang, chill lang, kumbaga. Hindi yung katulad ng sa atin, no? Usually, we would already panic, we'd already question God, we would lose our trust in God. So sa kanya, chill lang, manifesting her trust to God. At isang sabi din niya, ang ginagantipalaan naman ng Diyos, hindi yung tagumpay ng ginawa mo, kundi kung ano ang ibinuhos mo sa isang gawain. Definitely, whatever God wants us to do, mahirap yan. Wala siyang ipagagawa sa ating madali. In my experience, wala. We would only be trained to be capable to render whatever God wants us to do. Gawin natin, i-execute yung plano ng Diyos para sa atin. Not our own plans, but the will and the plan of God. So, dahil mahirap yan karaniwan, no? Bakit mahirap? Wala talaga madali eh. Nakita ko wala. Kasi yung mga mahihirap na yan yung mga haharapin mo, yung mga tao na magkagalit sa'yo, mga tao na mga alipusta sa'yo, mga tao na magsasamantala sa'yo, scammers, ah, thieves, no, magnanakaw, mga maninirang puri, yung mga iiwanan ka sa ere, yung mga ganon. And I think all of you, have experienced or are experiencing those situations. No, yun yung mga panahon na umiiyak tayo na, Lord, bakit naman yung mga ganon? Kaya mahirap talaga. Walang madali na ipagagawa sa atin because the soul will never be spiritually prepared for all the battles kapag lalamya-lamya, no? Kapag ang Diyos ay dinala tayo sa isang napaka-komportabling sitwasyon. That is why it is said that we need to get out of our comfort zone. Kasi kapag nanatili ka lang dyan, chill-chill ka lang, may kinakain ka, panood-nood ng Netflix, papasyal-pasyal, no? Pag dumating yung mga bagay na mahihirap, katulad nung magkakasakit ka na, papunta ka na sa mga bagay na hindi mo na makakayang tanggapin, wala na, no? Kasi nga, in your life, you have lived in your comfort zone. Yung challenges, hindi na ibigay. Notice yung mga bata na hindi exposed sa realities of life. Kapag lumalaki na sila, konting konting problema, suicide.
ang taas ng teenage, yung rate of teenage suicide sa society natin, buong mundo. So, ba't nangyayari yun? Because maybe we as parents were not able to provide an environment for them to grow spiritually and mentally, morally, no? Yung mga ganon. But again, di naman yan sinisisi sa atin. But we just need to contemplate on how we're doing things. At sabi nga niya, no, we will be rewarded, not, alimbawa, you were able to raise your children well. Di ka naman dun bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Kundi dun sa effort na ginawa mo para so that you would be able so that you were able to raise your children well. No, yung mga tiniis mo, yung mga panahon na kailangan magbayad ng tuition fee, anong gagawin, yung mga panahon na nagkakasakit ang mga bata, anong gagawin, mga panahon na may mga problema sila, paano gagawin. No? Yun yung mahirap para sa isang magulang. Even if you are the most powerful and richest, no, parents in the world, maraming pagsubok. Yun na nga yung mahirap if you are the most powerful and richest person or parents in the world kasi nga, your tendency is to provide a very good environment for your children. Yung lumalaki sila na wala iniisip because everything is provided. So, yan din yung challenge sa isang magulang. Paano niya babalansehin yung pagiging magulang niya at yung kanyang pagtatrabaho. So again, we will be rewarded on the efforts that we put to a certain task or the plan of God to us. Paano mo yan nalagpasan? Paano mo yan tiningnan? Yun yung mas mahalaga. And if we would be able to master this, kung makakaya natin na makabisa ang mga pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos, pag hinarap na natin yung mas mabigat, relax lang. No? I know someone who's been prepared such that when she was already at the peak of the sufferings brought about by the disease that she now has, parang wala lang siyang sakit. Kasi handa na siya sa mga ganon. Parang si Faustina, kahit na may sakit, no? Handa siya sa ganon. In fact, she was already willing to go. Ang Diyos lang naman ang ayaw siyang palisin because she still had that mission to accomplish. So, nang dumating sa kanya yung mga ganong sigwa, nakakahanga lang na mas worried yung mga taong nasa paligid niya more than she is. Kasi nga, handa siya sa ganong battles. At yun na, malamang yung kanyang final battle. Because that battle would be the most difficult. At yun na rin yung makikipaglaban na pag hindi mo masasabing hindi siya nagtagumpay kung hindi siya gagaling. But the battle that she would be able to successfully pass, no? Pakikipaglaban na matagumpay niyang malalagpasan kahit na humantong siya sa kamatayan. Yun na nga yun no? Yung meron na kasing acceptance ng terminal case, no? Di naman tayo mabubuhay habang buhay, no? Soon we would be facing that day with the Lord na okay, come, your time is up. No? Lahat naman tayo haharap doon. But how we face the end of the journey, yun yung iba-iba tayo ng pagharap. No? Kasi merong iba, ayaw pa, hindi handa. But to those who are ready, gumaling man sila o hindi, it doesn't anymore make
sense. Ibig sabihin na, it doesn't anymore matter, I mean. Because both ways, no, gumaling o hindi, is already a victory for that soul.